Nako, heto na mga kababayan, bagong maleta. Mahiya naman kayo. Nako po. New evidence, mga bagong maleta, nilabas na. Tax-free na sahod, sinusulong na ni Attorney Vic. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin i-play yan, eto muna, pasadahan muna natin itong si John Vic Rimulya. Aba, may bagong natuklasan si John Vic Rimulya. Or meron po siyang bagong regulation. Parang familiar po ito Familiar po itong kanyang bagong regulasyon. Sabi po kasi dito sa Batas PH, yung mga rugby boys dyan, yung mga gang dyan, magtago na kayo. Umuwi na kayo pag 10 PM, huhulihin namin kayo. Aba, yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Kung baga mga kababayan, magkakaroon po ng curfew, no? Curfew po ang tawag dyan. Kung di mo alam, John Vic Rimulya. Diba? Pero teka lang, ginawa na yan no? Akala ko ba magiging original kayo? Diba? Ayaw nyo yung maginawa ni former President Duterte. Pero yung ginagawa ninyo, isa po yan sa ginawa ni former President Duterte. Diba mga kababayan? O mamaya, may papakita pa tayo kung gaano nila kinokopya yung programa ni former President Duterte. No? Matapos nyong ipadala yung matanda sa Dahiga, ngayon, mangungupya kayo. Dito siguro magaling itong mga administrasyon ito, no? Sa pangungupya. Alright, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Kenneth, wow, President Rimulya. Aba, Rafi, sabi po ni Rafi ganon, unsafe pala before 10 PM kasi huhulihin lang sila 10 PM onwards. Ayan. Pagdating po ng alas 5 hanggang alas 10 ng gabi, wag muna kayong gagala, no? Wag muna kayong uuwi mga kababayan. Kasi hindi pa po safe yan. Okay? Magiging safe lang po ang Pilipinas sa oras po ng 10 PM. Okay? Onwards. Nako. Sabi po ni Paige na kakatakot naman yan. Banta ba yan o joke lang? Ayan Yang gang nyo, musta? Yung gang, yung maleta gang. Yun. Yun yung imbestigahan dapat. Yun po dapat ang magkaroon ng katapusan. Di ba? Yung maleta gang. Kasi nauubos na po ang kaban ng bayan. Ako, ito po sabi po ni Fondador, Guerrero Emperador. Aba, matindi to Matindi pong pangalan. Sabi niya po, matagal na sa amin, may ordinance for curfew. For minors at 9 PM. Ang problema, kung paano mapahinto ang mga sinungaling at mandarambong na professionals na may diploma at title nationwide, correct? Diba? Ito po yung isa mga kababayan Ito po, sabi po kasi dito sa ang balita ngayon, inuman sa kalye bawal na. Anong bawal na? Dati pa naman bawal na yan kay former President Duterte. Diba? Ipinagmamalaki nila no? Inuman sa kalye bawal na ayon kay John Vic. Walang problema pag nasa loob kayo ng bahay, pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. You know what? Mag-aapat na taon na kayo, okay? Mag-aapat na taon na kayo sa termino ninyo. Ngayon lang ninyo gagawin yan? Diba? Ano to, nagpapasikat kayo? Nagpapasikat ka lang ba, DILG Secretary John Vic Rimulya, dahil ikaw ay tatakbong presidente sa 2028? Gusto mong makilala ka ng taong bayan sa hindi naman ikaw ang unang gumawa? Matagal na po yan no? Matagal na po yung ordinansa na yan. Panahon pa po ni former President Duterte, no? Nangyari na po yan. No? Na-stop na, wala na pong inuman sa mga kalye, di ba? Ibig sabihin, nung naupo si President Bongbong Marcos Jr., nagsibalikan yan. Yeah? Nagsibalikan, tapos ngayon gagawin nila parang sila ang maglilinis
No, itong mga taong gobyerno, mga karib natin, no, na sila mismo yung gagawa ng basura, no, ng tama, basura, di ba? Dumi, okay? Sila ang magdudumi, sila rin ang maglilinis, tapos sasabihin nila sa taong bayan, oh, kita nyo na yan, ha? Oh, ako ang gumawa niyan, okay? This is my legacy, diba? Parang si BBM lang, ha? Okay? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni AJ Pascuala, tama yan boss, wag mo lang ipagbawal ang bahay. Aray ko po. Parang ngayon ka lang may ginawang tama ang sekretary sa wakas, no? Hindi pa nga yan tama no? Kasi dati mayroon naman talagang ganyan, no? Hindi ko alam kung bakit pinagmamalaki niya, pero dati existing na po yan Na-stop lang, no? Sabi po dito ni Kenta, kay Duterte pa po, yung batas na yan, sadyang pinabayaan nyo lang. Correct. Tapos ngayon, gusto nyong magmukha kayong malinis, kayo ang maglilinis. Sa duming yan. Kayo rin naman ang nagsimula, mga kababayan. Sabi po dito ni Weng, sana'y patupad ng mahigpit ng bawat barangay. Kapag katropa ni Kap at si Kagawad, okay lang. Oo nga Minsan nga si Kagawad pa ang nagwawala. Diba? Sabi po dito ni Andis Bird, ayan, matagal nang bawal yan. Di nyo alam. Di nyo lang napapatupad ng maayos ang batas na yan. Ngayon lang nila ipapatupad ng maayos. No? Kasi 4 years na po sila, magpo 4 years na po sila sa kanilang termino. Pero ngayon lang nila isa sa buhay or ipapatupad yung batas na yan, mga kababayan. Ay nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karabin natin? Just comment down below at eto, no? Pasadahan na po natin yung video, pasok. Nako, i-share nyo na ho itong video na to. Meron hong bagong ebidensyang ilinatag. Itong si Attorney Levy Baligot. Palakpakan mo tayo dyan, ha? Para doon sa mga kababayan nating medyo nakukulangan pa doon sa mga nalalaman at ebidensyang ilinatag na ng ating mga magigiting na Marines. Para sa inyo ho itong video na to. Papasadahan din ho natin ang video nitong si Attorney Vic Rodriguez, ang ating maisog, ha? Na kung saan tinalakay ho niya yung tax-free na sahod at blow bagets, ha? Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Enjoy button ang dyan lang sa baba. Ikaw na, sasagyo ho tayo dito sa mga punto de vista nitong si Prof. Malututia dyan sa kanyang interview sa DZAR 1026 News. Umpisano natin ang ating talakayan dito sa mga bagong maleta, bagong ebidensya na ilinatag nitong si Attorney Levy Baligot. Ito, panoorin mo natin, mga kababayan. Yay! Naku, ang dami niya, no? Grabe naman. Parang Sasabihin na naman po nila, AI yan, AI. Nako. Ang ano ng gobyerno ito, yung pang-kontra nila. Pag hindi po fake news, AI generated po, mga kababayan, no? mumukhaan ko yun, parang si Sir yun, Hindi ba ito yung isa sa mga mga Marines na nagdeliver? Daming malita niyan. Isipin nyo na lang mga kababayan. Itong isa na to naglalaban ng 35 million. Ito daw kung malalaki, 45 to 50 million ang kargada niyang kada isa. Yung basihan nitong si Terry Redon sa impeachment, doon nito si BP Sara doon sa salen niya, yung 30 to 40 million na discrepancy sa kanyang salen. Palakpakan. Pero ito, hindi ho nakikita nitong si Terry Redon kung gaano karaming maleta ang pinaparada sa bahay dyan sa Forbes Park, sa Ilocos Norte, sa House of Representatives. Maliwanag ho ang mata ni Koke doon sa 30 to 40 million na discrepancy daw ho di umano sa sali ni BP Sara. Pero itong bilyon na maleta na to, pambihira, oo. Yan mga kababayan, kasi yan parang lalamove yan merong proof of delivery at yan ang kanila sigurong isinend dun sa kanilang tag dito, group chat. Ito na, delivery, tapos na delivery. Na namin sir, na-deliver na namin. Boss Saldi, okay na. Na-deliver na namin yung pera. Di ba? Ganun lang ho yung mga kababayan. Kaya i-share nyo na ho itong video na to para doon sa mga nakukulangan pa. Pero kung tayo tatanungin dito sa PH Update, sobra pa sa sobra yung ebidensya at nalalaman na isiniwalat at
At dito sa bahagi ng video natin ito, unahin muna natin. Ito nga tax-free na sahod para kasing yung tunog ika nga musika sa tenga ng marami sa ating mga kababayang manggagawa ngayong mga panahon na ito. Tax-free na sahod. Gusto ko natin yan. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista ng ating maisog senatorial candidate ho natin sa 2028. Yan talaga ika nga nakikita ho natin na napakalaki ho ng maiaambag niya sa sambayan ng Pilipino. At yung kredibilidad, ang kanyang ika nga paninindigan, nakita ho natin. Kaya ho na magtatanong, ba't sinusuportahan niyo si Vic Rodriguez? Bakit ganun? Bakit ganyan? Bago pa ho natin sinuportahan yan, si Atty. Vic Rodriguez, ika nga nakita ho muna natin na pinagkatiwalaan ho siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga noong mga ika nga sinisiwalat nila yung mga kabuktutan doon sa 2025 national budget. Yun una doon nung nag-umpisa lahat ng kalokohan. Yang si Atty. Vic Rodriguez, si congressman na ang pangalan nun? Basta, yung congressman na taga Davao. Sila ho yung mga kasama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung isinisiwalat ni Tatay Digong ang mga kalokohan na yan. At yung ika nga hakbang ng maisog ay isa ho sa mga huling organisasyon na naitayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa ho yung si Atty. Vic Rodriguez na mapahanggang sa ngayon pinagpapatuloy yung mga advokasya na ipinaglaban nitong si Tatay Digong noong nandirito pa siya sa Pilipinas. Kaya ganun na lamang ang suporta natin dyan sa mama na yan. At isa pa ho, dahil din ho doon siya sinabi nitong si Congressman Pulong Duterte, bago ka makalapit, makadikit kay Tatay Digong, magkakaroon ho muna ng background check. Kung ikaw magnanakaw, anak ng tokwa, doon ka pa lang sa pinto ng studio kung saan magpe-press con o magsasalita si Tatay Digong, ika nga markado ka na, hindi ka pwede kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung itong si Atty. Vic Rodriguez, isa ho sa mga ika nga nakasama ni Tatay Digong bago ho siya kinidnap. At isa din ho siya sa ating mga ika nga nung doon sa Villamor, isa ho sa mga talagang nag-effort para talagang kahit pa paano ma-resolve makuha itong si Tatay Digong sa kamay nitong si Torre. Isa ho yan, si Atty. Torion, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Delgra, sila ho yan Sila ho talaga yung talagang kitang-kita ho natin yung concern niya. At nandun ho sila sa Villamor Air Base noong nangyayari na yung mga kaganapan na yan. Kaya kung inendorso din ho siya ni dating Pangulong Rodrigo, gaba na segue natin na to bottom line, isa ho siya sa ating mga ikakampanya kasama nitong si Atty. Rowena Gonzon. Ang talagang makikipagbalagbagan sa Senado. Sino pa? Atty. Rowena Gonzon, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jim Bongo. Sa lahat ng i-endorso nitong si Vice President Sara Duterte. At kung alam natin kapanalig nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag na ho tayong sumubok sa iba. Doon na ho tayo sa mga pinagkatiwalaan ni Tatay Digong. Ito, rekta ho tayo kay Atty. Vic. So ito po yung ating topic ngayong hapon, tax-free na sahod o tax-free ang sahod at blow bagets. Alam ko pong maraming naghahanda. Unahin ko muna siguro para public service muna tayo sa kapakanan ng mga babiyahe, kundi man po nakalarga na, yung aalis pa lang o kaya ay yung bukas po na may nagpaplano ng aalis. Blow bagets, ito pong blow bagets, tax-free na sahod. Kakasahod lamang po ng mga sumasahod tuwing kinsenas at katapusan. Ano ho yun yung blow bagets? Yun ho yung pag-check sa mga gasolina, hangin ng sasakyan, di ba? Yun ho yun, bago bumiyahe, dapat baterya, isi-check ho yan. Kaso, ika nga nakauwi na ho lahat. Sana nakauwi ho kayo na matiwasay, walang nangyaring aberya, hindi tayo na-perwisyo, hindi rin tayo nakapamerwisyo ng ating mga makakasabay sa daan. Rerekta na ho tayo doon sa tax-free na sahod. Yan ang gusto nating gusto nating marinig sa mga punto de vista nito si Atty. Vic. Okay? Kahapon, ito po yung ating, kahit pa po noong 2024 at 2025, nung nakikita po natin na sinasalaula yung ating saligang batas, sinasalaula yung ating pambansang budget, tayo po'y nananawagan na. Bigyan naman sana ng reprieve. Bigyan naman sana ng pahinga. Bigyan naman sana ng kaunting luwag yung mga kubang-kuba na ng mga ordinaryong manggagawa. Kahit po negosyante, kahit po business owner, kahit po employer. Sapagkat nakita naman natin kung paano linustay ng kasalukuyang administrasyon yung trilyon-trilyong piso natin. Kanya po kanina nag-iisip ako, ano kaya ang maaaring ibigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga ordinaryong Pilipino? I-discuss po natin ito in the light of yung projection. Natapos na po kasi yung buwan ng Marso at alam ho ninyo, nung February, ang inflation rate ng Pilipinas ay 2.4%. Sinasabi ng economic managers, ng administrasyon ni Marcos na ito raw po ipasok pa sa kanilang 2 to 4%
inflation rate projection, yung 2.4%. Subalit, ayon po sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas na po ito, ang kanila pong projection for March, itong kakatapos na buwan, maaari pong pumalo ng 3.1 to 3.9% ang ating inflation. Ibig mong sabihin, tumataas. Hihigitan niya yung 2.4% inflation rate natin last month, nung month of February. Ang kanila pong projection ngayong Marso, baka po sumipa ito ng 3.1, between 3.1 to 3.9. Bakit to tataas? Apat na bagay lang munang tingnan natin. Yung hindi maawat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Wala po tayong magagawa dyan. Wala po. Wala tayong magagawa dyan. Except naghanda sana yung pamahalaan. Correct. Pero yung control po, wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa sa presyo ng produktong petrolyo. Maliban na lamang, tanggalin muna, pansamantala, yung VAT sa petroleum or fuel or diesel products. Yung excise tax po, maliit lang ang mababawas dyan Mga 5-6 na piso ang mababawas. Dapat po tanggalin, kung may tatanggalin man, 12% na VAT na ipinapataw sa produktong petrolyo. But anyway, dito po muna tayo sa causes ng inflation, yung push. Why is it going upwards? Yung hindi po maawat na presyo ng produktong petrolyo, yung pagtaas po ng presyo ng bigas. Kaya hindi ba merong panukala na maglalagay ng price cap o yung price ceiling, 50 pesos kada kilo ng bigas. Hindi rin po ganun kadali yan. Correct. Dahil kapag ka nag-impose ng price cap, ang administrasyon ni Bongbong Marcos, history, yung kasaysayan, napatunayan na pag may price cap or may price ceiling, nagkakaroon po ng kakapusan sa supply. Bakit? Wala pong negosyanteng namuhunan ang gustong malugi ang kanyang hanap buhay. So yan mga kababayan, kayo agree po ba kayo? Kasi talagang malaking tulong rin po yan, di ba? Yung tax-free na sahod, mga kababayan. Biruin mo, wala nang tax yung mga sahod ninyo. Sahod natin, di ba? Kaso nga lang, mga karib natin, papayag ba ang gobyernong Marcos na maging tax-free ang sahod? Kung noong ang mga unang buwan, noong nakaraang taon, mga kababayan, gumagawa sila ng paraan para makadagdag or magkaroon ng tax, income tax generation yung gobyerno. Gumagawa sila ng mga panibagong pwedeng pagkunan ng tax. Tapos ngayon, ganito ang gustong mangyari. Diba ni Atty. Pero maganda yan, Pero ang problema nga, it is very impossible to happen, Kung sa administrasyong ito. Kasi alam niyo naman, nandyan pa po si Tam Taxman, Nandyan pa po si Tam Taxman. Hanggang nandyan po yan, wala tayong pag-asa dyan, Anyway, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.